Kalalabas lang ng chapter 1181 spoilers at napakatindi nito guys. Dito mangyayari ang duelo sa gitna ni Loki at nitong si Imu. Na kung saan, hindi lang napakatindi ng bakbakan nila, napakalaki din ng revelasyon na ito palang si Joy Boy at si Imu ay magkaibigan noon. Makikita din natin dito kung gaano kadaya ang Black Flames nitong si Imu, kung gaano niya ito katindi pwedeng i-apply. To the point na nagawa niyang makopya ang Black Sword ni Mihawk na ang Yoru at ginamit niya din ito para tusukin, stab ang dibdib nitong si Loki sa isang atake na kaparehong-kapareho ng atake din na ginawa noon ni Mihawk. Pero syempre magre-retaliate pa rin dito itong si Loki. Papalag din siya kay Imu at tatamo din si Imu ng damage. Magta-transform din siya sa kanyang Black Dragon form na ang Nidhogg form niya at gagamitin niya ang kanyang Dragon Breath kontra kay Imu. Pero ang tanong, tatalab nga ba ito? Malalaman natin yan dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1181. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay God and Evil. Since ang pinakahuling panel nga na nakita natin sa previous chapter ay ang face-off sa gitna ni Imu at nitong si Loki, hindi na nagpaikot-ikot pa dito itong si Loki sa sumunod na chapter. Agad niyang inatake si Imu, gamit ang hammer form nitong si Ragnir, tinatangka niya itong durugin. Dahil kung natatandaan nyo pa guys, kahit medyo malaki talaga itong si Imu kumpara sa isang normal human, mas malaki pa rin sa kanya itong si Loki bilang isang pure ancient giant warrior. However, hindi yun naging effective dahil nagpakita na naman dito si Imu ng panibagong ability na hindi natin ine-expect. Pinigilan niya ang atake ni Loki gamit ang Ragnir gamit ang kanyang Black Flames. Hindi dito nabigyan ng specific na details kung paano niya yung nagawa. Nag-solidify ba ang kanyang Black Flames? Ginamit niya ba ito para saluhin or mag-serve as caution sa impact ng hampas na ginawa nitong si Loki o baka may iba pa siyang ginawang application. Pero after niyang mapigilan ang ataking yon ni Loki, nag-transform daw itong si Imu. Mas lumaki pa ang kanyang size, to the point na halos kasing laki niya na itong si Loki. Which means, maliban sa Omen, sa Maki, sa Black Flame at sa teleportation gamit ang kanyang pentagram, ang magic circle at ang paggamit ng pact, ang pagsape sa kanyang mga avatars, kaya ding magpalaki nitong si Imu to the point na kasing laki niya ang isang pure ancient giant warrior. Kasing laki niya na daw dito si Loki. Ang malala pa dito guys, may panibagong application na naman itong si Imu ng kanyang Black Flames na binanggit natin sa previous video natin na napakarami pa itong ibang applications. Ngayon, kinopya niya ang weapon nitong si Mihawk. At pinawag niya ang sword na ito na Nemesis. Kung natatandaan nyo pang itsura ng weapon na yon, ng sword niya, ang isa sa mga black swords na nagngangalang Yoru, kinopya yun ni Imu guys. Literal na gamit-gamit niya yon at tinusok niyang dibdib nitong si Loki gamit yon. Kung paano niya yung nagawa, tandaan nyo nag-transform si Imu, lumaki din siya guys, which means ang version niya ng Yoru ay napakalaki din. Na para bang gumamit siya ng Yoru ng sandata ni Mihawk na kasing laki ng isang ancient giant warrior. Dahil doon, napakadali niyang nabutas ang dibdib nitong si Loki. At hindi lang yon, ang stance, ang form ng atake na ginawa nitong si Imu para butasin ang dibdib ni Loki ay kaparehong-kapareho ng paggamit nitong si Mihawk ng kanyang sword. Na para bang pareho sila ng atake ginawa. Alam kong dito pa lang magkakaroon na ng napakaraming theories, anak ba talaga niya si Mihawk? O baka itong si Imong master ni Mihawk kung kaya naman pareho ang mata nila at pareho ang kanilang fighting style. The only difference, si Mihawk nakarely talaga sa sword at ito namang si Imu napakarami ng arsenals. Dahil nga na-pin down niya na dito si Loki na butas niyang dibdib nito, nagsimula na ditong magsalita itong si Imu. In-explain niya na dahil na nga sa napaka-greedy ng mga humans, gusto nila ng power. And from power, nagkakaroon ng corruption. At dahil sa dalawang yon, mapipilitan silang bumuo ng isang pact. At sa pamamagitan ng tatlong mga factors na yon, ang power, corruption, and pact, dito magsisimula ang domination.
Ngayon, napaka-vague pa nito guys, pero pwede natin itong isipin at i-interpret as the conditions tulad ng ginagawa ni Imu sa mga Holy Knights sa kung sino man na binibigyan niya ng Abyss Mark Seal or ng iba pang mga klase ng applications. In order to receive power, kinokorrupt sila nitong si Imu sa pamamagitan ng isang pact at doon nagsisimula kanyang domination. Nang dahil sa sinabing yon itong si Imu, nag-reply naman itong si Loki. Habang sinasabi na totoo daw yon, para ma-achieve ang happiness, kailangang magkaroon ng domination. Pero hindi siya papayag na pangunahan at utusan siya ng iba. Hindi siya papayag na maging under siya nitong si Imu. At ito na nga ang pinakamalaking revelasyon para sa chapter na ito guys. Dito may re-reveal ang connection, ang relationship sa gitna nitong si Imu at ni Joy Boy. Literal na meron talaga silang pinagsamahan. Na i-reveal dito guys na nagkaroon ng flashback para bang memory nitong si Imu, na kung saan hindi man in-reveal ang muka nitong si Joy Boy, ipinakita naman ang kanyang silhouette ulit at dito ay para bang nag-uusap sila, na para bang matalik silang magkaibigan. Kung paano yung nabanggit ng spoilers, kung paano yung naisip ng mga leakers, siguro napaka-obvious nun sa panels ng chapter na i-release sa Friday. However dito guys, nagkaroon ng misunderstanding sa gitna ng dalawa. At dito ay para bang biglang pasigaw daw na sinabi nitong si Imu na isn't that right, Joy Boy? Na meron silang pinagtatalunan at maaring itong naging rason kung bakit nagkaroon ng gusot sa gitna nilang dalawa. Kung bakit at some point, kinalaban nitong si Imu si Joy Boy at possible na sa pamamagitan ng ability niya, nakuha niya ang loob ng 20 kingdoms. But tulad nga ng sinasabi natin palagi, spoilers pa lang ito guys, kaya kailangan pa rin nating antayin ng full chapter para ma-confirm natin ang mga information na ito. But mag-proceed tayo sa chapter. After ng flashback na yon, bumawi naman itong si Loki. Siya naman ang nag-retaliate dito kay Imu. Umatake itong si Loki at sa pamamagitan ng massive na atake niya dito ng kanyang counter attack, na ipin down naman niya itong si Imu sa Treasure Tree Adam. Siguro hinampas niya ito ng Ragnir or may ginawa siyang isang napakalakas na counter attack na dahilan kung bakit pumagkit na para bang bumaon itong si Imu sa Treasure Tree Adam. At hindi sinayang nitong si Loki ang pagkakataon. Agad siyang nag-transform sa kanyang Zoan form at ginamit niyang Dragon Breath dito kay Imu. Ang atake na nakita na natin before na napaka-massive, napaka-destructive na ang Torheim. Dahil dito guys, nilamon yun nitong si Imu. Direct contact, talagang tinamaan siya ng explosion. Pero ang malala, hindi nun tinablan si Imu. Or most likely, tumalab man ito pero hindi naging lethal ang injuries, ang damage na naidulot noon dito kay Imu. Na nangangahulugan na napakakunat niya. Napakatindi ng defense nitong si Imu. Surely na-utilize din naman niya dito ang Black Flames para masalagang ataking yon. At dito nga'y tumawa pa daw itong si Imu sa pinakahuling panel, sa pinakahuling page. Habang sinasabi na so, you have returned. Hindi natin alam dito kung sinong tinutukoy nitong si Imu. Possible lang tinutukoy niya na nagbalik ay ang God of War na nakilala niya before, or ang Nidhogg na nakita niya ngayon na nag-transform nga itong si Loki. O baka naman, bumalik na dito si Luffy at siya ang tinutukoy dito ni Imu. However, tulad ng inuulit ko sa inyo guys, hindi pa ito confirmed, mga spoilers pa lang ito mula sa leakers. Kaya mas maganda kung aantayin nyo ang ating full chapter review which will be released by this coming Friday. Kaya para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.